Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Attorney Mimi Campos Banay, dito sa Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alam niyo po ba, lalong-lalo na kayo mga men and boys boomer o Generation Alpha na umpisa bukas, mula June 14 hanggang June 20 ay International Men's Health Week. Sakto naman sa June 20 ay Father's Day. Actually, ang buong June ay sinasabing Men's Health Month. Inuumpisan ito sa Estados Unidos noong 1994. Kaya naman, kasama natin ngayon si Dr. Samuel Vincent G. Erastolza, Pangulo ng European Association of Urology, Philippine Chapter, Chair ng Federation of ASEAN Urological Association, Pangulo ng UERM College of Medicine Alumni Association at immediate past president ng Philippine Urological Association. O di ba, napaka-accomplished talaga ng ating mga panauhin dito sa Health Check Plus, mga eksperto sa kanilang specialty. Magandang araw, Dr. Sam, kayo po ay isang urologist? Opo, magandang araw, attorney, and magandang araw sa ating mga televiewers. Thank you for the nice introduction kanina. Yes, ako po ay isang urologist po. Dr. Sam, siguro po simulan na lang natin kung baka po pwede niyo explain sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano po yung ginagawa ng isang urologist. Okay, ang urologist po, urologist. Kasi napagkakamalan to na yung sa isa naman na neurologist, which is specialista sa utak. Kami po ay urologist, URO, no? Ang specialization namin po ay tungkol doon sa daluyan ng ihi mula sa kidneys hanggang sa daluyan ng ihi, sa pantog hanggang sa labasan ng ihi. No? Kasama na rin sa amin yung male reproductive system. Yun po. Now, kami po ay more on the surgical aspect, no? Kumpara naman sa nephrologist na more on the medical sila. Yung mga kailangan ng gamot-gamutan lang muna, kailangan ng mga dialysis. Kami, more on the surgical aspect kami. Kung kailangan operahan yung pasyente, may bukol sa daluyan ng ihi, may bukol sa kidney, may bato sa daluyan ng ihi. No? And as I've said, kasama din yung sa male reproductive system. Kung hindi nagkakaanak, no? Ang lalaki, kami din yun. Pag nagkakaroon ng problema yung manoy nila, nagkakaroon ng problema sa erection or erectile dysfunction, sa amin din po yun. So, urologist, Dr. Samuel, so daluyan ng ihi sa mga lalaki po, pati po yung kanang reproductive health, pati po yung, at usually po sa surgical aspect as versus mga nephrologist. Tama po ba? Yun po yung ginagawa. Doc, nabanggit niyo po about erectile dysfunction. Dun po sa mga, medyo may nagbasa po ako bago po nitong interview. Is ilan po sa mga, tama po ba, Doc? Ilan sa mga problema po ng kalalakihan ay yung nabanggit niyo po, erectile dysfunction, and then prostate cancer. Tas, tama po ba, meron pa rin pong tinatawag na yung benign prostatic hyperplasia or yung difficulty po sa pag-ihi? Yung po ba yung mga, ito po ba yung mga na-encounter niyo po na usual cases as urologist? Yes, tama ka, attorney. No, yan yung mga common na mga cases na na-encounter namin. Pero ang pinaka-common talaga would be yung benign prostatic hyperplasia. Yung kusang lumalaki ang prostate at nagbabara sa daluyan ng ihi kaya nahihirapan umihi ang isang lalaki or hindi na mismo makaihi. At tinatayang 50 to 70% ng kalalakihan bago pa mamatay, talagang lalaki ang prostate at magbabara sa daluyan ng ihi. No? Kasama na ako noon kahit na ako ay isang urologist. So, bago po ako pumunta, Dr. Samuel, dun po sa siguro kung ano po yung mga dapat gawin para magpa-check up. Pero is it matter of course po para sa isang lalaki na magkaroon po ng, kumbaga, paglaki po ng kanilang prostate by the age of 50 to 70? Yes. Simulan muna natin na ang mga lalaki lang ang may prostate. Ang mga babae, wala po. So, swerte ka on that part, attorney, no? Hindi kailangan problemahin yon. So, lalaki lang po ang may prostate. Pagkapanganak nilang mga lalaki, may prostate na sila. And tinataya na pagdating ng 40, 40 years old, no, doon nagsisimulang kusang lumalaki ang prostate. No? And yun nga, sinabi ko sa inyo kanina na
50 to 70% ng kalalakihan, bago sila mamatay, ay maaari talaga magkaroon ng paglaki ng prostate at pagbabara sa daluyan ng ihi bago pa sila mamatay. Yes, Doc, medyo, pag lalaki po ako, medyo nakakatakot. Pero, sige, Doc, sabi niyo po, 40 years old po yung onset na nagsa-start po na lumaki or ano ba tawag po dito, enlarged prostate po ba? Yun po ba? Yes. Opo. So, Doc, kung 40 years old po, expected na, yun nga, magkaroon ng ganitong condition, kailan po ba dapat magpa-check up ang isang lalaki para po maiwasan or para po magamot? Yun po muna, siguro, para po maiwasan ito yung the usual na ano po, cases sa inyo, ito pong paglaki po ng prostate. Well, ang lagi namin sinasabi na pagtungtong ng 40, dapat nagpapatingin na isang lalaki, no, sa prostate na meron o walang simptomas. Just the same as sa mga babae na pagtungtong ng particular age, dapat nagpapa-examine na sila sa breast nila and sa cervix nila. So, sa lalaki, age 40 years old, yun yung magic number na dapat nagsisimula ng magpatingin sa kanilang prostate. Meron o walang simptomas. Kasi doon nga sa pag-aaral, doon usually nagsisimula na lumalaki ang prostate ng isang lalaki. Yes po. Tama po kayo, Doc. Pagka po meron kaming annual physical examination, usually by a certain age, sinasama na po yung pagpapatingin po ng cervix at saka po nung parang breast namin. Opo. So sa lalaki po pala, by that age, 40 years old, yung prostate po yung monitored. Po. Yes. So Doc, nagsimula po kasi kayo kanina, sabi niyo po as a urologist, you're more concerned kayo sa surgical aspect. So, ang tanong ko po, Doc, sakali, kasi ang dami niyong cases, 50 to 70% have enlarged prostate. Ano pong klaseng treatments ang kailangan para sa sakit na ito? Or sakit po ba to? Condition? Yun po. So, clarify ko lang, attorney, though more kami on the surgical aspect, meron din kami mga medical treatment naman. Hindi naman lahat ng pasyente namin kailangan operahan kaagad. Just like with this benign prostatic hyperplasia, no, yung enlargement of prostate. Now, to clarify lang muna is that actually may tatlong possible causes ng paglaki ng prostate. Okay? Benign prostatic hyperplasia, kusang lumalaki ang prostate na hindi cancerous, hindi dahil sa infection. Ito yung pinaka-common na dahilan, no, ng paglaki ng prostate. Meron ka ring prostate cancer, na lumalaki ang prostate dahil sa cancer. And meron ka rin tinatawag na prostatitis, which is lumalaki ang prostate dahil sa infection. Ngayon, yung benign prostatic hyperplasia, yung prostate cancer, mas common ito sa mga lalaki edad 40 pataas. Yung prostatitis naman, mas common ito sa mga lalaki edad 40 pababa. Though, not necessarily always na ganyan. No? Now, depende kung ano ang cause ng paglaki ng prostate, then yun din ang pagtugon din kung paano siya gagamutin. Of course, pag prostate cancer, ang talaga gold standard talaga dyan would be to operate on the patient. Matanggal talaga yung cancer. Doon naman sa benign prostatic hyperplasia o yung tinatawag na prostatitis, medical treatment naman ang simula nun. So gagamutin muna, kapag nag-work ang gamot, then okay na, tuloy-tuloy lang yung gamot. Pag hindi nag-work ang gamot, saka na lang papasok yung operasyon. Pero dun sa prostate cancer, ang mainstay talaga or talagang pinakamabisa, sana talaga na paggamot nun, treatment, Doc, opo. Pag-treatment doon, no, pag-treat doon would be an operation to take out the prostate cancer. Doon maraming ibang option doon. Yes po. Doc, maraming nakikinig. So, anuin ko lang po. So, usually 40 and above prostate cancer kapag po lumalaki. And then, nakikita niyo pong kaso. And then, 40 and below, ito po yung prostatitis or enlargement because of some form of infection. Yun po. Okay. Doc, opo, nabanggit niyo rin kanina when you were describing your work as a urologist na kayo rin po, you look at the difficulty or yung daluyan po ng ihi. So, isa pong madalas na mabanggit sa usapan at sakit sa bato, yung sakit sa bato or yung urinary stone diseases. Ano po ba, Doc, kasama po ba yun sa inyong specialty?
Yes, kasama sa amin po yun, no? Though nag-overlap with the nephrologist, pero kasama din po sa amin yun, no? Pag may Yes bato po. sa daluyan ng ihi. Yes po. Doc, And may opo. isa din sa pinaka-common na problema din among Filipinos kasi nasa tropical country tayo eh. Yes, Doc. So, yun, baka nasimulan nyo na po dahil nasa tropical country tayo. Pero ano po ba yung dahilan para po maiwasan? Baka po pwede nating ma-share. At papaano po yun nga para malaman po kung paano po maiwasan yung pagkakaroon ng sakit sa bato. Okay, so sakit sa bato in terms na may bato sa bato, no? Yung kidney stones. Ayan po. Basis pag-alam, pinaka-common pa rin na dahilan pa rin would be dehydration or kulang sa hydration, kulang sa inom ng tubig, no? Ng pasyente. Doon usually nag-form ang mga bato. May iba pa mga causes, no? May genetic, may iba prone to stone formation talaga. Iba din diet, lalo na pag mataas sa uric acid, no? May mataas ang uric acid sa dugo nila or mataas ang calcium sa dugo ang tatapon ng calcium. So ito yung mga endocrine problems, no? Sinasabi. So yun din. And then isa pang possible cause would be pabalik-balik na infection o UTI. Then another would be anything that causes sa pagbabara ng daluyan ng ihi. Either yung prostate problem, nagkaroon ng infection dati kaya nagkaroon ng peklat sa daluyan ng ihi. So any condition na nababarahan ang daloy ng normal na daloy ng ihi, maaaring magdulot ng bato sa daluyan ng ihi. Okay. Doc, so dehydration, maaaring genetic dahil po sa diet mataas ang uric acid, meron pong parang paulit-ulit na UTI or infection, and then yung pinakahuli niyo pong sinabi, may blockage po. Kumbaga, for some reason may blockage kaya po nagkakaroon ng parang kidney stones. Pero Doc, nasabi niyo po kasi about diet. So, tama po ba kasi sinasabi po nung mga magulang na, ayun, baka eventually magkaroon ka ng sakit sa bato, yun po. Tama po ba yung mga sakit na to ay nagde-develop through the years? Tapos kung kaya't pagkabata pa po, ano po ba yung mga kailangan nating isabihin or i-advise sa mga teenagers and boys na dapat gawin para po eventually, when they're older, they could prevent having them, yun po, magkaroon ng kidney stones? So number one po rin talaga would be hydration, no? Pag inom ng maraming tubig. Dati sinasabi namin, inom kayo ng 2 to 3 liters a day. Okay? Pero ano lang yan, very subjective yun. Kasi depende pa rin sa aktibidad ng isang tao or kung nasaan siya. Kung very active siya, nasa mainit na lugar siya, yung 3 liters might not be enough. Kulang pa rin. On the other hand, yung 2 liters or 1 liter might be enough kung isang lalaki lagi nasa loob ng aircon, walang ginagawa. So, wala siyang tinatawag na water or heat loss galing sa katawan niya. So, tama lang yung 1 liter sa kanya. So, ngayon, mas importante para sa amin yung tinatawag na urine output. Yung dami ng iniihi mo. Yan yung mas magandang gauge kung well-hydrated ang isang tao or hindi. Ang pinakamadaling pag check noon is tingnan mo yung ihi mo. Pag yung ihi mo masyadong madilaw, medyo dehydrated ka. At subukan mo or try mo na gawin yung ihi mo as clear as possible. Parang very transparent siya na parang halos wala ng kulay ng yellow. No? Very, very light yellow. Another would be to have urination about 5 to 6 times a day, which is about 2 to 3 liters a day. Yun. Well-hydrated ka sigurado na. So, yan yung ngayon. So, number 1, yan. 2 would be diet, of course. Siyempre, ang iba, pwedeng kumain ng lechon, chicharon, lamang loob na hindi naman tataas ang uric acid. Ang iba din naman, konting kain lang na gano'n, biglang tataas ang uric acid. So, may depende yun sa katawan ng tao. No? So, depende sa endocrine condition nila. So, you have to have a regular check-up. Check mo yung uric acid mo, check mo yung calcium levels mo, kung mataas ba yon. And then, of course, kung talagang prone ka magkaroon ng hyperuricemia or mataas na uric acid, magda-diet ka ngayon. Iwasan mo yung mga lamang loob, mga beans, mga nuts, or mga seeds. Kung mataas naman calcium level, iwasan mo yung mga pag-take ng masyadong maraming food na masyadong mataas sa calcium.
So, ganun yon. And then, of course, other things would be, wag magpipigil sa pag-ihi kasi sabi ko kanina, pag hindi maganda ang daloy ng ihi, then mataas ang chances magkakaroon ka ng bato sa daluyan ng ihi and even UTI. Kasi yung flow ng ihi natin, no, is a natural process which prevents UTI and stone formation. Pag maganda ang daloy ng ihi sa katawan, na-prevent 'yon. Para yung that would be the same as yung mga batis natin o mga rivers natin. Pag maganda ang daloy, maganda ang flow, malinis ang malinis. Ilog tsaka yung mga rivers, no. Pero pag nagkaroon ng bara, no, stagnant, ayan, manghangamoy na, magkakaroon ng lumot, mabaho na. So the same din yan sa daluyan ng ihi ng isang tao. Yes po. Doc, kanina po sinabi niyo about the diet na iwasan ang too much calcium or too much uric acid sa diet. Pero Doc, tama po ba, aside from water, Doc, ano po yung pwede naming i-hydrate? Totoo po ba na kailangan uminom ng maraming buko, kunwari, kasi nakaka-help sa overall fruits? Or ano po ba yung mga food or drinks na inyong i-recommend na yun po, easily accessible po sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Yeah. Base sa pag-aaral, no, kinumpara yung mga gamot na para pampatunaw ng bato or pamprevent ng stone formation, ang nangingibabaw pa rin talaga is plain water. Inom lang yung plain water lang na. So, ang doon is that, kung yung kidneys mo naman ay normal, gumagana na maayos, ang kailangan mo lang talaga is uminom ng maraming tubig at iihi ka talaga, sigurado. Di mo kailangan ng ibang mga gamot pa para udyukin ang kidneys mo para gumawa ka naman ng ihi. Hindi kailangan. Sabihin lang ng kidneys, bigyan mo ako tubig, gagawa ako ng ihi. Ganun lang ang sabihin niya. So, yung mga gamot na pampatulong mag-form ng ihi, yung tawag ng mga diuretics, yung buko, yung mga iba pa mga panaba, yung mga ganon, maaaring makatulong ito pag yung kidneys mo ay medyo pumapalya na kailangan ng konting tulak na kailangan udyukin, gumana ka naman ng pwede at that point, pwede makatulong. Pero kung batang-bata ka, 18 years old, no, maganda ang kidneys mo, all you need to do is drink lots of water, iihi ka talaga. Ewan ko lang kung di ka iihi, kung inom ka lang namin. Okay? Hindi totoo yung, ayoko kasi baka malulunod ako sa tubig. Hindi ka pwedeng malunod sa tubig. As long as your kidneys are okay. Malulunod ka lang sa tubig pag hindi na maganda ang kidneys mo, pumapalya na ang kidneys mo. Yan po. So, Doc, siguro dahil po meron tayong ganito talagang clamor for Men's Health Month, pupunta na po ako dun sa isa sa inyong mga expertise, yung erectile dysfunction. So, Doc, ito naman, anong age po ito? Matter of course po ba ito? Usually, ang erectile dysfunction, mas common ito sa mga matatanda. No? Para maintindihan yan, yung ari ng lalaki, actually may dalawang malaking ugat doon. Okay? Yung daloy ng dugo ang nagpapatayo ng manoy ng lalaki, yung ari ng lalaki. Okay? So, ang mga nagko-cause ng erectile dysfunction are actually mga sakit na nakaka-damage sa mga ugat. So, ano ang mga ito? Diabetes, hypertension, hypercholesterolemia kasi nagkakaroon ng yung fat deposit sa mga ugat-ugat. And even prostate problem. So ito mga common na to, pinaka-common ng mga sakit ay usually mga sakit ng mga matatanda. So kaya mas common ito sa mga matatanda. Though nagkakaroon din kami ng mga bata, ng mga pasyente, baka naman kasi diabetic talaga sila or hypertensive. Pero kung bata pa sila, or even kahit na yung matanda na wala naman itong mga comorbids na to, wala itong mga sakit na to, then kailangan imbestigan mabuti, baka mamaya psychological lang, no? Ang problema, nandun na pag-iisip. So, yun, kailangan suriin na mabuti kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng erectile dysfunction.
Yes po. Naalala ko lang po isa sa mga kaso noong aming law school patungkol po sa siguro po erectile dysfunction, very psychological po yung in-explain yung psychological incapacity. Pero Doc, balik po tayo. So, kanina po pinag-usapan po natin about enlargement of prostate and how it is treated, and tas yung pong kidney stones, how it's treated. Ngayon po, yung erectile dysfunction naman, paano po natitreat? Okay. So, very good question. So, lagi ang pag-treat namin sa isang problema, ni-treat namin yung root cause. Okay? So, kung ang dahilan ay diabetes, kailangan makontrol ang diabetes. Kung ang dahilan ay hypertension, makontrol ang hypertension. Now, ang ng process ng erectile dysfunction is yung pagkasira nga ng mga ugat. Usually, pag nasira na yung mga ugat, irreversible na usually yon. Okay? So, kung anumang damage siya na nagagawa dahil sa mga diabetes, hypertension, kung anumang dahilan, nandun na yun actually. So, kahit na makontrol mo yung diabetes or hypertension, yung damage nandun na. So, what you're actually doing is to prevent further damage. Na hindi umabot sa punto na point of no return na, or point of no salvation na. So, yes. Now, for those na may apektado na talaga ang kanilang erection, we can give them something. Pampatayo kay Manoy. No? Since ang dahilan mahina ang flow ng dugo, may binibigay kami na gamot na binubuka niya yung daluyan ng ihi, binubuka niya yung daluyan ng dugo, no, para mag-i-increase ang flow ng dugo. Sa ugat, ito. Dr. Sam, sa ugat po. Yes po. Yes. Dr. Actually, Sam, nakita kasi nila yun sa mga pasyente na may hypertension. No? Yung may hypertension, binibigyan na ng gamot para bumuka yung mga ugat, para bumaba ang blood pressure. Nakita nila, bumaba ang blood pressure, pero tumayo din si Manoy. So sabi nila, yun pala ang nakakatulong. Pero yun yung mga gamot na yun, ang effect niya sa buong katawan. So develop nila mga gamot na yung epekto doon na lang kay Manoy. So when you take that, specific na lang po. Doc, less amplification. Yes, Dr. Sam, ngayon lang po medyo busy ang aming telepono. Pero Doc, meron pong phone-in question na patungkol po, yung blue pill ba daw, Doc, ay effective to address erectile dysfunction? Yes, actually yan yung sildenafil na sinasabi ko sa inyo, no? So, yes, effective yan to an extent. Sinasabi ko nga siya, depende sa extent na ng damage din ng ugat. So, kung hindi pa ganun ka-damage ang ugat, yes, makakatulong yung gamot na yan. Pero meron ding iba na pag severely damaged na talaga, kahit anong bigay mong gamot, wala na talagang dumadaloy. Wala nang sufficient na dugo na dumadaloy doon. Wala ka na magagawa doon. And for these patients, pwede magkaroon ng mga vascular surgeries, no? Gagawin tinatawag na shunt na kung ang EDSA ay barado, ipaikot-ikutin yung dugo para umabot doon sa destinasyon. No? Vascular surgery yun. Operahan yung ari mo, operahan yung mga ugat-ugat para mag-increase ulit yung daloy ng dugo. Another would be yung tinatawag na mga prosthesis. No? Yes. So lalagyan ng prosthesis ang ari ng lalaki para tatayo siya. Parang artificial na 'yon. So yung mga prosthesis niya nagsimula sa mga bakal-bakal, as in bakal talaga, no? And then right now, meron na silang mga yung mga synthetic materials na pwede mo na siyang patayuin by on demand. Okay po, on demand. Okay. Yes. So, yes po. Doc, ang dami po nating na-cover sa maikling panahon. Nag-start po tayo sa benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, at saka po yung kidney stones. And now we were wrapping up with erectile dysfunction. Ang dami-dami po for Men's Health Month. Very timely po. So, Doc, ano po ang maipapayo nyo sa ating mga kalalakihan para maging healthy po sila? Well,
kaya nga sinasabi namin, tayo naman, no? Kasi that's why we're having this program kasi bigyan naman natin ng mga kalalakihan. Marami na kasi mga programa sa mga kababaihan, sa mga bata. This time naman, no, yung Padre de Pamilya na naman ang pagtuunan natin. Very important yung kailangan kalusugan. Pag ma-healthy yung yung haligi ng tahanan, then healthy din yung buong tahanan. So, and all these things, lagi namin sinasabi na better na magpatingin na maaga, no? Para ma-detect na maaga itong mga problema na ito. Pag ma-detect na maaga ang isang problema, kahit anong problema sa katawan, no, health problem, mas madali ang laban, mas mura ang laban, and no, mas madali para sa pasyente yung Pero pag advance na yung problema, medyo maluba na ang problema, medyo mas mahirap na tagilid na ang laban, mas mapapamahal na ang laban. And then, no, medyo mabigat na sa pasyente ang kanyang sakit o kanyang problema. At diyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Banay. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Para sa mga dating episodes ng Health Check Plus, mag-check, i-like, at mag-subscribe sa YouTube channel www.youtube.com/c/healthcheckplusph. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company.